puntahan po natin yung hearing ni Amy Marcos, yung ikatlo. Mm. Bukas po ito, no? April 10. Oo. Okay. Ano yung nagbago? Bakit pinayagan na yung, I think, 11 cabinet members to attend? Ano pong nagbago? Noong una talaga kasi, alam na ng mga cabinet members na ini-invite sa kami ibang high-ranking officials na tapos na eh. Kumbaga lahat nasabi na eh. Kumbaga wala na mapipiga kasi lahat na ng tanong na dapat sagutin, nasagot na. Siyempre, except those covered ng executive privilege. Hindi mo talaga pwedeng mapiga yon, di ba? So, at the time, sabi na, hindi na-attend kasi wala na eh. Tapos na talaga. Wala na kami pwedeng idagdag. Ang ganda thing, wala na kami pwedeng idagdag. So, ano pa ang pwede namin sabihin? So, done. Naging maganda rin siguro yung ginawa ni Senator Cheese, ni Senate President, na pumagitna rin siya. At siguro, sige, pagbigyan natin. At kung ano pa ang pwedeng matanong, sige, baka may maidagdag pa. Diba? So, yun lang naman yung, naging concession doon. Para, sige, okay. parang wala nang gulo. Parang wala nang issue. So, yung executive department na yung nag-give in kasi para napagbigyan din si Senator Chis Escudero. Okay. So, maliwanag yun. Ito yung concession or compromise para hindi na magkaroon siguro ng crisis between two branches of government. Actually, sa paniwala namin, hindi naman talaga magkakaroon ng constitutional crisis eh. Kasi maliwanag naman din na kinatiga ng Supreme Court sa iba-ibang mga kaso, yung itong right ng President to invoke this executive privilege. So, well, parang lang, sige, ito para sa bayan, para maayos na lang, sige, let's go. Kaso hanggang kailan kayo attend? Yung mga cabinet officials. Paano kung pahabain ito ni Amy Marcos? Yun na nga. Ilang oras na naman ang uupo sila dyan. Or ilang hearing. Hindi lang isang hearing, di ba? Paano kung ilang hearing pa? Baka pinoprolong na lang niya. For what reason? Hindi natin alam. Pero tingin ko nga, yung unang hearing pa lang niya, maaari na siya. For me this is my personal observation. For me, with those facts, data na nakuha niya during the first hearing, for 6 hours, almost sila nagkaroon ng tanungan dyan. I think those things were already enough for her to make a law. Diba? So, ang sa akin lang, sabi ko nga, ang panawagan lang is, sana kumuha pa siya ng ibang eksperto. Yung ang tipong hindi pareho ng opinyon ni Atty. Medina para mabuksan naman yung isip niya sa ibang mga aspects ng batas. Kasi kung isa lang ang pakikinggan mo at mukhang ito ay pumapabor pa doon sa mga Duterte, hindi ka talaga maliliwanagan kasi isa lang nadinig mo eh. Kung kukunin mo halimbawa yung opinion ni dating former Supreme Court Justice Ascuna, Carpio, Atty. Butuyan, pwede, marami siya makukuha dun eh. Kaso ang tanong, Attorney Claire, depende sa goal. Yun ay kung ang goal ay talagang maliwanagan. Paano kung ang goal naman pala ay hindi? Kundi protektahan lang si Duterte. Ako na nagsasabi, kasi in observation ko this is clear a pro-Duterte hearing. Marami naman naka-obserba dyan, Christian, hindi lang ikaw. Pero makikita to. Mababasa naman siya ng taong bayan. Taong bayan naman ngayon, lalo na kita naman ng hearing. Through internet, 'di ba? May social platforms sila na kung saan napapanood dito, YouTube, Facebook. Malalaman naman taong bayan kung ano ba talaga yung goal ni Senator Amy Marcos. Kayo ba, sa pagtingin nyo, ano pa talaga yung goal? What is she really up to with those hearings? For me, hanggat sa akin lang ito, ulit hindi ito sa palasyo. Opo. Sa akin, hanggat hindi siya kumukuha ng iba't ibang mga resource persons na para makapag-explain sa kanya kung ano talaga yung batas. Isang tao lang ang papakinggan niya. At yun, kung baka yung lang ang gusto niya madinig, iba talaga yung goal niya.
'Di ba? Pwedeng But pahabain lang 'to. Pero ayokong isipin 'yun, Christian. okay. Do you find it weird na right after the first hearing, meron siya agad preliminary findings? Oo naman. Actually, hindi lang right after the hearing. Yung pauna pa lang yang intro, may judgmental na yung dating sa akin. 'Di ba? Sabihin ba naman niya na isinuko na natin ang Pilipinas, bilang gusto niyo ba maging probinsya ng Pilipinas ng dahig? Mm. Dun pa lang alam mo ng negatibo, eh. Alam mo na kung saan ang patungo ng hearing. Pero siyempre, ah, let's give her the benefit of the doubt. So, kaya lang mas lalong nakita nung gumawa na siya agad ng kanyang initial findings, hindi pa tapos yung hearing niya. Di pa niya nadidinig yung ibang mga eksperto na sana'y kumbidahin niya. So, lahat ng kanyang lumabas sa initial hearing niya, lahat hindi pabor sa ginawa ng administrasyon. So, Okay. kita mo Ito, na kidnapping, may extradition, hindi niya daw maintindihan yung red notice and diffusion when in fact it was very clearly explained by Sir Alcantara. okay. Ito baka naman no, I don't know kung napapag-usapan ninyo, pero baka sakali lang, I will try. Ano bang tingin ni President Marcos dito sa ginagawa ng kanyang kapatid? Hindi ba siya napapakamot ng ulo at least? O baka nabibuisit, sumasakit yung bangs dahil dito sa pinagagawa ng kanyang kapatid? Okay, teka lang, iniisip ko pa. Kasi pag nag-meeting naman yung mga cabinet members, Christian, patungkol dito, hindi kasama si Pangulo eh. So hindi ko makita ang expression niya. Tingin ko pag sinabi mo pangalang Manang, ngingiti siya. Pag kasi nababanggit yung pangalang Manang patungkol dito, hindi siya kumikibo, ngumingiti lang. Ayun, yun siya. Ngumingiti lang. Kasi Manang niya yun eh. Pero Anong wala klaseng siyang ngiti? ngiti na parang paano bang ngiti? Teka lang parang ayoko sabing disappointment, pero parang nagtataka siya ba't ganun. 'Di ba? Nagtataka siya ba't ganun. Ganung ngiti. Parang ang hirap i-describe ba. Parang ngiti na lang na parang hayaan mo na. Parang ganun yung dating, hayaan mo na. Ganun. Kasi nung una kong pinanood nung pinanood ko yung unang hearing po, kahit ang iniipit niya ron si General Torre, yung cabinet officials, pag binasa mo naman o inanalyze yung buong hearing na yon, ang target niya yung Pangulo 'di ba? There was a Yeah. part na ini-establish niya na nagpalit ng posisyon yung Pangulo. Ang problema, hindi siya kinakagat. Hindi ito kinakagat nila Secretary Boying Rimulya. Di ba? I don't know, no? Siguro bilang isang observer, would you agree? Ako, yun ang observation ko. Ang target talaga nitong hearings na ito, si President Marcos, yung kapatid niya. Naku, oo talaga ako. Personal opinion ninyo, siguro. Tingin ko oo. Tingin ko oo because mas lamang yung friendship nila ni VP Sara. I don't know, hindi ko alam kung politika rin to. 'Di ba? Pero 'di ba kung neutral ka talaga, sabi ko nga, pakikinggan mo lahat ng opinyon. Bakit hindi kidnapping to according to former Justice Carpio? Bakit hindi siya extradition? Bakit ginamit ang RA 9851? Bakit kailangan makipag-cooperate sa Interpol? Ayaw niya yung palabasin eh. Sa basa ko ayaw niya yung kagatin. So, samantalang mismo yung ICC, parang we are allowed. Yung country natin, allowed, gamitin kung ano yung batas natin. Pati yung paano arestuhin ang isang tao, isang suspect, ginagalang ng ICC, pati ng Interpol, kung ano yung local laws, kung paano mo ito patutupad. So, parang si Senator Amy na lang yung hindi nakakaalam nun eh. Or siguro ayaw niya alamin. Mukha bang may connection din po ito sa kanyang re-election bid? Or baka mas nagpuyos yung kanyang damdamin nung nawala siya doon sa senatorial ticket ng kanyang kapatid? Again, after the first hearing. Hindi naman siya tinanggal eh. Siya naman yung umalis. Siya naman yung lumalabas. According to her admission niya rin naman, hindi siya nakikipag-usap. Diba? So, kung ganun man siguro yung naging damdamin niya at siya yung umalis, nasa kanya na po yun. Hindi naman siya tinatanggal eh.